ng promotion ng tatlong opisyal sa Bureau of Customs sa gitna ng mga kinakaharap nilang kontrobersya. Nakatutok si Claire Delphine. Kahit nahaharap sa reklamo kaugnay ng pagkawala ng 1,626 container vans, 2 taon ang nakalilipas, na-promote pa rin si Fernandino Tuason sa posisyon Director of Intelligence Group sa Bureau of Customs. Ayon kay Customs Commissioner Rufy Biazon, presidential appointee si Tuason at ang kanyang promotion papers ay dumaan sa Malacanang. Ang promotion, binabatikos ng Aduana Business Club na grupo ng mga customs brokers. Hinihintay pa namin ang reaksyon ng Malacanang pero tumangging magbigay ng pahayag sa harap ng kamera si Director Tuason. Nasa Office of the Ombudsman na raw kasi ang reklamo laban sa kanya. Baka raw magamit laban sa kanya ang mga pahayag niya sa media. Pero sinabi niya sa amin, wala raw siyang kinalaman sa pagkawala ng mga container van at siya pa nga raw ang namuno sa investigasyon nito. August 12, 2011 daw nang isnumite niya ang kanyang investigation report sa insidente at agad nirekomenda ang dismissal at pagsasampa ng kaso sa halos 20 empleyado at opisyal ng BOC. Gayon din sa iba pang individual na nanuhol sa mga tauhan ng customs. Inaksyonan naman daw ng pamunuan ng customs ang kanyang rekomendasyon. Matapos ang isang buwan, nagretiro raw ang immediate superior na si Filomeno Vicencio Jr. at nabakante ang posisyon bilang direktor ng CIIS. Kaya sumulat raw si Tuason noong September 23, 2011 kay Pangulong Aquino at nag-apply para sa bakanteng posisyon. Sa isang sulat, ipinabatid naman ito ni Direktor Bobby Dumlao ng Presidential Action Center sa Chief of Staff ng Office of the Secretary ng Department of Finance. Matapos ang 2 linggo, sumulat daw si Luis Abad, Chief of Staff ng Finance Secretary kay Commissioner Biazon na i-review ang application base sa merit. Lumipas ang 2 buwan, sumulat si Biazon kay Finance Secretary Cesar Purisima at inendorso sa posisyon si Tuason. 2 buwan muli ang lumipas o February 1, 2012, lumabas ang appointment letter na pirmado ni Pangulong Aquino. 5 buwan daw tumakbo ang proseso ng application at sa loob ng panahong yun, wala raw siyang kinakaharap na anumang kaso o investigasyon laban sa kanya. Kahapon din ay nilinaw ni Biazon na taliwas sa mga ulat, hindi raw na-promote si Attorney Floro Calixihan Jr. Paliwanag ni Calixihan. Wala pong promotion, ma'am. Designation po yun. Kasi vacant po yung position doon po sa Office ng Deputy Collector for Administration sa MICP. Nag-request po si Collector Belmonte na i-fill up po yun. Nabatigos din ang pagka-promote kay Director Richard Rebong ang pumalit sa dating pwesto naman ni Tuason. Partikular na pinuna ang pag-angat niya sa Salary Grade 24 mula sa Salary Grade 8. Sa Civil Service Rules, hindi maaari lumagpas ng 3 salary grades ang talon ng isang mapopromote. Hindi pinayagan ng Civil Service Commission ang promotion ni Rebong. Hindi dahil sa 3 salary grade rule, kundi dahil kulang daw ito ng experience at kwalifikasyon. Inaapila na ito ni Rebong. Ako po ay parehas merong degree ng master's degree at doctorate degree. Ako po ay naging team leader ng napakaraming pagkakataon. Ang aking record po ay napakalinis. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras.